Mga katanungan, sasagutin. Mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan nyo po kami sa Radyo 5 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo, mga kapatid. Hanggang mamaya po tayong alas 5 ng hapon. Live din po tayo na mapapanood sa Facebook page ni Cheryl Cosim. And of course, sa Facebook page po ng Radyo 5. So pwede nyo kaming samahan via online platforms bukod sa Radyo 5. Ngayong araw po ng Huwebes, ibig sabihin Health Day tayo ngayon dito sa Sagot Kita. At dahil ngayong February ay National Cancer Prevention Month, nako interesado ako dito sa usaping ito, yan po ang ating tututukan katuwangang MX3. Ayon sa World Health Organization, cancer ang pangalawa sa leading causes of death o mortality sa buong mundo. Ang sakit ni ito nga po yung tinatawag nila na silent killer. No, minsan late na natin na identify na meron palang cancer yung isang tao. Paano nga ba natin malalaman? Kung merong ganitong uri ng sakit yung isang individual. So mamaya pag-uusapan po natin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao, pati na rin yung mga sintomas. Ano ba yung mga senyales? Kung para malaman na mukhang cancer yung problema ng isang tao at kung paano ito maiiwasan. Pero of course mga kapatid inaanyayahan po namin kayo na makilahok sa ating talakayan ngayong hapong ito. Gusto po naming marinig at mapulsuhan yung inyong mga pananaw tungkol po sa usaping ito sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, paano sa tingin ninyo maiiwasan na magkaroon ng sakit na cancer? Nako, medyo mabigat-bigat yan Pero mga kapatid, kung meron po kayong gustong ikonsulta, mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook live stream. Baka isa ka na sa 5 maswerteng makakatanggap ng MX3 gift bags. Yan! So comment na kayo, baka meron kayong tanong dahil meron po tayong eksperto nakasama ngayong hapon para mapag-usapan po natin itong mga dapat at hindi dapat gawin. Para maiwasan din natin itong cancer. Kanina nga po nakukwento ko sa ating guest panauhin ngayong hapon na etong usapin tungkol sa cancer, ayoko sabihin malapit sa aking puso, parang negative yung implication, pero interesado ako dito kasi sinishare ko nga rin sa inyo mga kapatid na my mom died of cancer at hindi biro yung pinagdaanan ng buong family kapag ka nagkakaroon ng cancer yung isang miyembro ng pamilya mo. Ang na-experience sa kaso ng nanay ko pancreatic cancer. And according doon sa kanyang doktor, this is one of the most aggressive type of cancer na pwedeng ma-experience ng isang tao. So talagang gusto kong malaman, ano bang pinagmumulan nito Totoo bang lahi-lahi? O baka naman may kinalaman dun sa mga kinakain mo, sa lifestyle mo? Ano yung mga pamamaraan para maiwasan ito? Kasi alam nyo, kahit na pinalawak pa ng PhilHealth, yung coverage para do sa chemotherapy, hindi pa rin biro yan. Malaki pa rin ang epekto niyan mentally, emotionally, at financially, 'di ba? Doon sa mga taong nakaka-experience na ganitong klase ng sakit. So wag na nating patagalin pa mga kapatid. Himayin na po natin ang usaping ito ngayong hapon. Kasama po natin live dito po sa studio si Dr. Eric Francisco. Siya po ay medical doctor ng East West Biointegrative Health. Good afternoon po sa inyo, Doc. Thank you for joining us this afternoon. Good afternoon din po, Ma'am Halili. Opo. Doc, buti naman nakarating ka, hindi ka naman na-traffic. Gumawa po tayo ng paraan kasi bilang isang doktor, gusto natin lagi may paraan. Ayan. Naku, gusto ko yung mga ganyan, yung naghahanap tayo ng paraan. Lalo na sa mga pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Doc, kanina nga po, na-mention ko sa inyo na itong usaping to, interesado ko. Kasi, syempre, sabi ko nga po sa inyo, yung nanay ko naka-experience. Hindi lang nanay ko lolo ko died also of colon cancer naman. So, parang personally, meron akong na-witness ko kung gaano kahirap para sa mga tao na nakaka-experience ng cancer, yung gamutan, kahit yung hirap after or during chemotherapy, radiation, hindi siya biro. So una po sa lahat, syempre gusto naming malaman, ano ba muna tong cancer? Pakipaliwanag nga po. And meron siyang iba't ibang
types no, ng cancer. Pakipaliwanag po, Doc. Tama po, Ma'am Halili. Ang cancer po ay isang sakit na nakakamatay pagka pinabayaan. Ito ay kumakalat sa ating pong buong katawan at minsan ay tinatamaan yung pinakamahinang organ natin at nagbibigay ito ng gulo sa ating mekanismo ng katawan. No, like example po sa lung cancer, no, affected po yung lungs. Kung colon, colorectal, no, specifically po kung rectal, yung pundulo ng bituka, nagkakaroon po ng bukol, nag-o-obstruct, yun po yung colorectal cancer. At marami pa pong iba, depende po yun sa sex, depende sa edad, depende po sa lifestyle, no? Iba-ibang dahilan. Kaya hanggang ngayon ay pinipilit pa rin nating alamin kung ano ang pinakamagandang gamot doon sa specific na po na cancer ng katawan. Usually ba, Dok? Kasi di ba kapag naiisip ko cancer, laging may bukol laging may tumor. Yun po kasi talaga, lagi po siyang may bukol. Oo. So paano nabubuo yung tumor or yung bukol na yun? Ang ating pong katawan ay mayroong sistema. No? Tayo po'y pinanganak na maayos naman. At ginawa po tayo ng Panginoon na sabi ay kamukha niya. No? So si Lord walang cancer. Bakit nagkakaroon ng cancer? Pagka nag-disturb po yung system. No? Kamukha po ng daan natin. No? Sabihin na natin may kalye naman. Pero pagka merong nag-iba ang ugali o kaya na may huminto sa dapat huminto, nagkakaroon ng congestion. Okay. Nagkukumpul-kumpul. Ganon din po sa katawan natin. Nagkakaroon po ng problema, nagsisimula sa mas maliit na sakit, kamukha po ng inflammatory reaction, yung pamamaga. Oo, syempre meron pong mga pulis ang katawan natin na blood. Tinitingnan niya, sino ba to? Ganito, inaayos niya nga. Pero pag paulit-ulit na irritation, paulit-ulit na problema na nang-iistorbo sa katawan natin, nagki-create po siya ng kumpul-kumpul. Okay. Dapat po ang normal cell ay malaya. Ayaw nila nagdidikit-dikit. Parang ordinary na people. Ayaw natin na nababangga-bangga. Pero dapat maganda yung dadaanan. So maraming factor. Kamukha po ng blood vessel, dadaanan po yon. Ano ba ang laman ng blood vessel sa dugo? At pag matagal na panahon ito na nangyayari, hindi mo alam, nagkakaroon na po ng bukol. Yun po yung cancer. Ang ganda po ng pagkakagawa ng Diyos Oo. So, maganda yung paliwanag mo, Dok. So, kumbaga yung mga cells na magkakahiwalay, nagkumpul-kumpul, kaya sila na buong bukol. At ito yung tinatawag natin na tumor. Na kumbaga, sinasabi nating cancer. Yan. Pero paano po nangyayari na kasi 'di ba usually kapag ka nakakakita ng tumor, sinasabi ng doktor na hindi kailangan ng surgery o operahan, tatanggalin yung tumor, pero hindi siya guarantee na magaling na yung isang tao sa cancer kahit natanggal na yung tumor. Yes. Bakit po ganun? Kasi ang una mong tinatanggal yung pinaka-tumor. Okay. Pero hindi ka nakakasiguro kung meron pang iba nakakalat nakawala, no? Hindi po siya kasi part ng normal cells. Okay. Pero lahat po tayo ay may cancer cells. No? Kumbaga merong lahat tayo merong cancer cells. Meron po tayo lahat cancer cell pero hindi po siya nakakaistorbo. Okay. Pero pagka nagkaroon ng factors na magiging siya ay merong pagkakataong dumami. Kamukha ng bumaba ang resistensya mo palagi. Ikaw ay nagpupuyat, ikaw ay kumakain ng mga pagkain. Okay. Siyempre, pag nalalaman, mamaya pag-usapan natin, hindi natin maiiwasan talaga yung mga bagay na kasama sa trabaho. Pero pwede nating remedyohan yun. At hindi yun mapupunta sa malaking problema. Ayun na mamaya. Pero ang sinasabi ko dito, lahat po ng bukol na hindi parte ng katawan natin, automatic po yun na nangiistorbo at hindi ka na makahinga, hindi ka na makadumi, tanggalin. And then, the second part, ini-evaluate po yung cancer cells na yon kung ito ba ay agresibo. Yan, yung mga sabing malignant siya. Kasi mali na nga siya. May lagnat pa, malignant. Biro lang. yung pala. Ibig sabihin, hindi siya dapat na, mabilis siya ng gulo. Kailangan mong dagdagan ng gamot. Kamukha ng sinasabi nila ay may chemotherapy, may radiation therapy,
at kung ano-ano pa na ginagawa natin sa allopathic medicine o sa western medicine. Okay. So, Doc, sabi mo kanina merong aggressive na Yes. cancer at merong ano yung opposite ng Benign. benign. Oo. Okay. So, bakit nagiging aggressive yung isang uri ng cancer? Meron po talaga silang cells na talagang aggressive na mula pa Ibig noon. sabihin, ito yung mabilis, Mabilis, kumalat oo, kapag sinabing aggressive. Yes, Opo. yes. Yung benign naman, kahit nandyan siya, hanggat hindi nang iistorbo, hindi naman natin tinatanggal yon. Oh, okay. So puntahan po natin yung yung sinasabi ninyo kanina na lahat tayo merong cancer cells. Pero yung iba naman hindi nakakaabala. Kumbaga kalbado lang sila, pero yung iba nagdidikit-dikit, nagkakaroon ng congestion. Kumbaga Yes. maganda yung analogy mong ganun, Doc eh. Yeah. So, ano yung nagtitrigger dito sa mga cancer cells na to na magsama-sama at magkaroon ng congestion na nauuwi sa bukol? May ugali kasi sila, ang mga cancer cells. Wala sila pong paraan para makakuha ng sustansya, pagkain. Ang normal cell, meron pong powerhouse. Okay. Yung mga cells natin, pag kumain tayo, meron pong nabubuo na para yun ang kakainin natin ng body natin, bibigay sa mga organs natin. Ngunit itong cancer cell, ang ugali nito, gusto dikit-dikit talaga. Okay. Kasi nga, wala nga silang makukuha ng pagkain at magaling matalino pa ito, mga engineers. Oh. Gumagawa po ito ng bridge doon sa mga normal cells. Meron silang isip talaga para makuha nila yung pinapakain sa kanila, sa mga normal cells. Pag I kumain tayo. see. Kaya ang isang nararamdaman ng pasyente, nangangayayat, pero kumakain. So, yun yung mga simptomas na pwedeng sabihin natin, duda. Bakit ka nangangayayat at wala ka namang ibang nararamdaman? So, nakakakuha sila ng pagkain para sila ay dumami at mag-multiply. Yun po yung question. Bakit sila nagmo-multiply? Yes. So, tapos gusto rin nila yung bakit na environment. Okay. Oo, gusto nila yung acidic ka. No? Yung loob ng katawan mo medyo acidic para at least ay maging masaya sila. At patuloy silang dumami pa. Oy, teka lang, Doc, ha? Opo. Yung sinasabi mo na gusto nila acidic, paano yung mga kapatid natin na mga acidic? Parang ang dami kong naririnig ng mga kakilala ko niya na, naku, hindi ako makakainom ng kape kasi acidic ako. Yung parang kapag morning, para ako nasusuka. Yan ba yung sinasabi mong acidic? Yan po kasi yung lifestyle. Okay. No? Kung ikaw ay palaging paulit-ulit yun ang ginagawa mo at may nararamdaman ka ng ganoon, ay prone ka na sila ay kung meron na talaga nagsisimula sa loob. Sabi kanina na silent killer So hindi kasi agad nalalaman ng isang tao na meron na siyang malaking bukol. Depende po sa lugar ng parte ng katawan natin. Meron naman mabilis, kamukha nga sa breast, may nakakapakagad tayong bukol. Yes, yes. Pero paano sa lalamunan, paano sa loob ng bituka, malaki po yun. Pwede sila mag-expand na ma-expand. Matagal bago malaman. So, depende pa kung saan part na part ng organs tumubo. mo. Pero, syempre, ayaw naman nating manakot, Doc, no? Doon sa mga kapatid nating acidic. Pero, medyo hihimayin ko pa siya ng konti. So, once ba na acidic ka, ano ba yung mga dapat mong gawin to ensure na hindi siya magli-lead sa cancer? Maganda po yung tanong. Ang dahilan ay kape at soft drinks. Okay. So, kung ikaw ay nasobrahan na doon, nararamdaman mo na umaasim na, ditigilan mo na. Ganun kasimple, yung tinatawag nating mindfulness of ourself. Meron po kasing binigay sa ating katawan na mga sensor. Yan, kamukha po, maasim na. Dahil nagtatrabaho ko, mamaya na ako kakain. Ganoon. Tapos sa mga pagkain naman ay puro prito, mga nagmamadali, nakaprocess, kasali rin po yun na nagkakaroon ka ng another build-up. Prone ka ngayon. Kaya yun po yung mga sintomas. Magiging prone ka ngayon na magkaroon pa ng bukol. At dagdagan mo pa ito ng emotions mo. Emotions? Oo, di ba? Tayo po kasi mahilig sa telenovela . Oh, yeah. Oo, yan. Fan ako ng K-drama. Okay. Ibig sabihin na ang personality po natin ay medyo malungkot. Lagi nating iniisip na hindi masaya, mayroong mga problema, magulo ang sistema, wala akong trabaho o kaya wala akong pera. Sama-sama po yun na nag-create ng environment
no, this environment sa loob ng katawan natin. So ito yung sinasabi mo kanina, Doc, na even the environment inside your body pwedeng makaapekto Opo. sa pagkakaroon ng cancer. So yung emosyon mo, Opo. it may affect yung health mo kahit sa talaga? Yes. Oh, ngayon ko lang nalaman yan. Paano yung mga nakaka-experience ng depression, anxiety? Ganun po. Meron po akong mga nagiging patient na halimbawa po ang asawa namatay, may edad na. Oh. No? E di common naman, pagkatapos na namatay yung asawa, sumusunod yung isa. Bakit? Dahil doon sa emotion. No? Affected yung body. No? Unang nagiging sakit po ng mga naiwan na mga matatanda ay nagkakanyumonya. Yes. No? Kasi merong effect yung emotion mo na pag malungkot ka, hindi ka masyado humihinga. Shallow breathing ka, di ba? So wala kang oxygenation. Akala ko pa naman mas malalim yung paghinga kapag ka malungkot ka kasi di ba nagbubuntong hininga tayo? Di ba Hindi pala. Minsan yung lungkot, di ba, hindi ka makakain. So another factor yun. Wala kang nutrition sa body na i-deliver sa mga organs. Pangalawa, hindi ka makahinga ng malalim kasi nga wala kang lakas eh. So hindi ka bihira ka lang gumanong pagkakulang na. No? So, ang nagkakaroon ng problem ay yung delivery ng oxygen sa body. Tapos, dumadami ngayon yung infection sa katawan mo. Nagkakaroon ka ng pneumonia. Kung may dati ka ng sakit sa lungs mo. So, it's part of the emotion, yung lungs. I see. Okay. Maganda. Grabe yung connection, ano? Pero, Doc, mamaya, gusto ko rin sanang malaman. Yung sabi mo kasi, kapag umover ka na sa soft drinks at saka sa kape, pwede siyang mag-lead sa pagiging acidic. Tapos, yung pagka sumobra yung pagiging acidic, pwede pa siyang mag-lead sa cancer. Pero gusto kong malaman, bakit ano ba yung ideal na cups of coffee a day? Kasi coffee drinker ako. Natakot ako bigla doon. At saka, well, hindi naman ako fan ng soft drinks, pero hanggang ano ba yung pwedeng inumin? At saka ano ba yung mga pagkain na safe kainin para makaiwas tayo sa cancer? So lahat ng yan, mga kapatid, ha, tatanong natin kay Doc maya-maya. But of course, i-invite po uli namin kayo na makilahok sa ating talakayan ngayong hapon. Ano ba sa tingin ninyo yung mga paraan, ha, para mapigilan o hindi mauwi sa cancer yung sakit ng isang tao? So kung meron pa po kayong ibang mga comment o kaya itanong, pwede po kayong magsulat at mag-comment sa ating Facebook live stream. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. Ako si Candy Dakanay, pastry chef. Bilib ako sa MX3, kaya ako umiinom ng MX3. Ako si Jacob Layan, online host. Iba talaga ang alagang MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. Ako po si Chef Jojo Javier, life is sweeter with MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako ay umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX-traordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. Okay mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Maricel Halili. Ang atin pong question of the day, paano sa tingin ninyo maiiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Kasama pa rin po natin ngayon dito sa studio si Dr. Eric Francisco. Siya po ay Medical Director ng East West Biointegrative Health. Nako, Doc, bago tayo pumunta dun sa mga warnings, no, yung mga simptomas para malaman na meron ng cancer, balikan ko lang yung tanong ko kanina. Yeah. Ano ba yung ideal, no? Gaano ba kadami dapat yung hanggang ilang cups lang ng kape dapat yung iniinom mo sa isang araw? Hanggang saan lang dapat ang limitasyon ng soft drinks to ensure na, teka, okay pa naman ako, hindi magli-lead sa cancer yung pag-inom ng kape at ng soft drinks? Actually, hindi nakaka-cancer yung kape. Nakakapag-acidic lang. Acidic. Sorry. Acidic. Okay. The usual naman talaga, ang kape is to may caffeine para maging awake tayo sa pag-isip. So, a cup of coffee will do. No? Pero ang sabi ko nga, depende yun sa kape mo. Kung ito ay may mga 3-in-1 ba ito? Or 5-in-1, kung ano man yun. Hindi mo alam kung ano yung plus. Pero kung ikaw gagamit ng brewed, o kaya organic na seed, no? Ay uso naman ngayon yun, kanya-kanyang kape yan. Di okay din naman yun. Na wag mo na lang
gagamitan ng mga dairies, no? Dahil nga ang dairies is guilty ako. Mahilig ako sa cream at milk. Oo. So, siguro babaguhin mo lang yung hilig mo. Aalisin mo na yung hilig. Pero pwede mo pa rin gawin yung gusto mo. Okay. Kasi pagka may hilig, ay nawawala ang control. So sabi, gaano kadami. Huwag mong gawing hilig. Drink it with purpose. Ito ay stimulant sa umaga. At pag ito'y nagawa mo, happy ka na nun. Okay. Oo. Ngayon, kung mga prepared na mga soda, talagang wag. Kasi mga process ay hindi maganda sa body natin kasi nga napaprocess na kaagad bago pumasok. Hayaan mo na ang pagkain mo ang body mo ang siyang mag-process inside para healthy. Kasi again, hindi mo alam kung ano yung content na nakalagay doon. Siyempre, lahat naman yan ay merong commerce, ang tawag ko doon. Para mabenta, para matikman mo, kailangan laging mong masarapan. Oo. Pero paano yan, Doc? Sabi nga natin, yung depende rin kasi, no? Yung pagiging healthy ng isang tao sa kinakain niya. Yeah. Pero paano yung mga, halimbawa, may hilig sa processed food like pizza? Oo. Ang pizza ay food, no? Kaya lang, merong mga ingredients na nilalagay na sobra. Like example, mga cheese, no? Pero kung medyo magandang klase yung cheese ng pagka-process o kaya pagpa-prepare, healthy yun, no? Lalagyan mo pa ng mga vegetable, aalisin mo na lang doon yung mga processed na ham, mga ganoon. Di healthy dahil may pizza na vegetable naman ang content, di ba? Di yun ang maganda. Gamitan mo ng olive oil or anything na pwedeng natural. Pwede siguro virgin coconut oil, no? Mas healthy yun, no? So, paano yun ang mangyayari? Kami na yung gagawa ng sarili naming pizza to ensure na healthy siya. Meron po tayong mga restaurant ngayon naman na healthy restaurant eh. Right. So, kumbaga, iisipin mo sa sarili mo, sino ba ako? Special ako No? Hindi ka naman special child, no? Pero special ang treatment mo sa body mo. I think yun yung isang magandang maging ugali. No? Hindi ka basta-basta kakain kung saan. Dahil nagtatrabaho ka naman eh. No? At may pambili ka naman, so the more na marami kang trabaho, the more na masarap ang pagkain na tama. Sabi mo kanina, proper nutrition. Right. Paano namin malalaman, proper ba itong nutrition na ini-intake namin? So titignan mo ngayon yung source. Like example, gusto mo ng salad, vegetable salad. No? Pero ang ilalagay mo ba rito ay naka-process again. No? Hindi mo alam kung basta nabili mo lang na dressing. Siyempre, babasahin mo yung ingredients. Okay. Yun ang maganda kasi matututo ka pang magbasa. Dahil nag-aral naman tayo. Tsatsagain mo naman yung pagbabasa doon sa mga bottle. Actually, kaya nilagay yun para merong indication. So ano yung ingredients na dapat naming iwasan? Pagka halimbawa nagbabasa kami ng mga botelya na bibilin sa grocery, ano yung pag nakita namin na oops, red flag? Pagka hindi mo maintindihan, wag na. Yes, yun na easy way yan, no? Merong mga nalagyan color number 1, number 2, number 3, kung ano man yan with additives or anything. Wala yun. Tanggalin mo yun. Kasi dapat simplihan lang ang buhay eh. No? At saka tatalino ka lalo. Di ba? Pag sinimplihan natin. Oo, kasi nagbabasa ka na eh. Right, no? right. At nakikita mo to, hindi ko kilala to. Bakit may ganito to? Out. No? So until such time, a good product will describe a good ingredients. Yun ang maganda. Okay, so Doc, pag-usapan naman natin yung mga simptomas. Yes. Ano po? Ano-ano yung mga pwedeng bantayan na sintomas ng mga kapatid natin para malaman na, posibleng cancer ito. Baka dapat nang magpa-check sa doktor. Alright, maganda po yung question. Sisimplihan na lang din natin. Meron pong nabuo sa pag-aaral na tinatawag nating caution. Yung CAUTION. Kasi dapat maging cautious ka. No? So, ang una ay yung C. Ang ibig sabihin po nung C ay change in bowel or bladder. No? Ibig sabihin, connected ito sa ating pong colon, bituka. Pagka nakakita ka na ikaw ay naka-observe ka na nagda-diarrhea ka at the same time nagko-constipate ka, nag-ibaba. No? Minsan malamang pwede pala yun? Oo. Okay. So, yun yung change of bowel. No? Pagka duda ka na doon,
No, bakit ganoon? Minsan naman 'di ba tayo nag-LBM dire-diretso. Yes. No? Pero pagka biglang nag-iba yung caliber nung yung stool mo, lumiit kasing liit ng finger, dati kasing laki ng kamao. Edi magduda ka na doon kasi yung dinadaanan lumiliit siguro. O kaya naman ay meron pong mga changes doon sa consistency ng stool mo. At saka sa bladder naman, yung sa pantog, no, connected naman din ito sa prostate, no, yung mga ganoon, sa reproductive organ. Pagka meron pong halimbawa ay frequency, pag-iihi, o kaya naman ay nagputol-putol or anything. No? Basta yung hindi normal na paglabas ng mga dumi at ihi, ay magduda ka, magpatingin na rin. Meron namang isa ay yung letter A, sa caution. A sore that does not heal. Yung mga sore ba, yung singaw. Singaw. Oo, di ba madaming ganoon. Yes. Ba't sinisingaw ako? Ginamot mo na lahat. Pagpatingin ka na, hindi pa rin nawawala. Magduda ka na noon. Yung A dun is a sore. No? At yung letter U naman dun is yung unusual bleeding. Okay. O kaya discharge. No? Anywhere. No? Unusual yun. Biglang meron Sa dugo ilong. o kaya naman sa puwerta, no, nakakita ka ng medyo bahid, no, unusual bleeding sa pagdahak, no, ng pagdura, no, merong bahid. May kasama. Yun duda ka na rin doon. Okay. Pati mga early signs lang naman at hindi nangangahulugan, yun na kaagad cancer. Right? Merong isa yung letter T naman ay yung pangangapal o thickening or lump in the breast. Yung makapal, na nakakapa mo na may konting bukol, magduda ka na rin doon, no? Baka naman meron pang iba, like example sa testicle, meron ding makapa ka na normally hindi naman talaga nagkakaroon ng bukol sa other side, no? Usually dalawa naman yan ng bukol na equal, pero pagka merong iba dagdag, duda na rin yon. Abnormal na. Oo. Yung isa naman ay yung I sa caution ay indigestion or difficulty of swallowing. Indigestion, yung po yung sinasabi nyo na parang bloated, yes, no? Maasim, yes. no? Lagi natin iniisip, ay wala lang yan, no? Maasim lang siguro. Na-constipate lang, nag-acidic. Actually, yun ang pinakamadaling sign na magduda na tayo. Nang palagi kang bloated. No? Kasi may study rito na merong enzyme na nawawala sa pancreas natin, no? Yun po yung per signal niya. Na pagka nawala yun, nagkaroon ka ng bloatedness, merong weak organs na natatamaan at yun, nagsisimula na mag-grow yung cancer cell. Kaya magandang hindi ka na maglalaboratory, yung pa lang alam mo na meron kang problema. Yung iba naman, nagtitake agad ng mga antacid. Kumbaga sa ban, tinatakpan mo lang lagi yung problema. Kasi nga, busy ka istorbo. Kumbaga pansamantalang lang siya, solution. Kaya nagtutuloy-tuloy yun, takip ka ng takip, lumalaki na pala ang problema. Meron letter O naman ay yung obvious change. Yung halimbawa ay yung ating nunal, wart, no? O kaya wart. Nag-iba ang color or anything na kala natin ay ordinary lang, medyo duda na yon. Change of color ng wart mo o kaya ng mole mo. No, at lumalaki o kaya kasi 'di ba medyo aesthetic. Yes. Oo. Yun ang problema natin. Kaya pala meron talagang mga na kailangang operahan, no? Kailangan tanggalin. No. Kaya minsan nga nagme-medical mission kami. Ito kwento ko lang. Na sabi ng tanggalin na natin yung nunal mo sa mukha. Sabi niya, "Dok, wag 'yan. Wag mo nang tanggalin." Andito na libre naman wag na, Dok, kasi okay naman ako diyan O ganito na lang. Gawin natin. Ilipat na lang natin. Pwede ba yun, Dok? Biro lang. At yung N naman dito ay yung nagging cough. No? Lagi kang ubo ng ubo. Isang sign na yun na gusto niyang may ilabas. No? Common naman kasi sa Pilipino na meron tayong number one problem, TB. Yeah. Diba? Nung ako'y nasa San Lazaro, isa rin naming duda ay yung mga sumusuka nga na, excuse me po, no? Nasukan ng dugo, talagang balde-balde. No? Pero habang... Shucks, talaga. Opo, kailangan wag lang magbara kasi nagkaklat. No? So yun ang gagawin mo ron. And then, ang importante ay magamot mo lang. Pero minsan,
Yung pala ay bukol na rin, hindi pala TB. May relasyon. Sa lungs? Oo, Ganon, oo, Dok. nagdudugo rin kasi bukol sa baga. Oo. So, yan yung mga differential diagnosis na iniisip natin na hindi basta-basta. So, Okay. kung meron kang nararamdaman na ganoon, ay pakonsulta na, patingin na kaagad. Check na agad. Oo, wag lang mag-google. Oo nga. Actually, parang mas nakaka-worry nga kapag Google ka ng Google dun sa mga signs kasi baka mamaya hindi ka naman doktor, maging Yan. iba pa yung interpretation mo. Tama Hindi ba, po. Dok? So, mas maganda, pagka nakita any of these signs, any of these symptoms, diretso na sa doktor para Tama magpakonsulta. Okay, Dok, kanina nabanggit ko sa iyo yung tungkol sa treatment. Ano po? Because, of course, ang kadalasan na naririnig natin kapag halimbawa, positive nga sa cancer, either chemotherapy, radiation, but I'm thinking, gaano ka-effective yung mga ganitong klase ng treatment or meron ba tayong certain diet na dapat na sundin kapag nalaman mo na, nandun ka na sa punto na, ay, alam mo, positive siya sa cancer? Una, yung sinabi ko ay dapat maging sensitive po tayo doon sa ating pakiramdam. So, hindi pa naman kaagad cancer na malala yun. So, meron pong mga ganoong treatment na pwedeng pataasin mo lang yung iyong system, depensa. Ang sabi nga nila ay pang-boost ng immune system. And then change of lifestyle. Pwede yun. No, kaya lang merong late na kasi silent killer nga at hindi pinapansin na pabayaan. Oh, yeah. Ang una ay sinasabi ko nga kailangang pa-opera kung kaya. No? Kung hindi naman ay syempre mag-a-undergo ng mga laboratory to assess kung asang stage na. Kaya ang ating pong medisina sa ating Pilipinas ay merong kasamang chemotherapy, radiation therapy, at kung immunotherapy, yung mga ganyan. Lahat po yan ay towards doon sa cancer para mapigilan o wag mag-spread. Ngunit ay merong isa na magandang ginagawa na tayo ngayon sa Pilipinas ay yung it complements doon sa usual na gamutan natin. Okay. No? Ang complement is yung try to rehabilitate yung organs mo pa. No, sabi ko nga sa aking practice as infectious as also as an integrative medicine, no, merong natural way, no, pero ang natural sa akin yung tao. Kasi tayo ay natural, pero kung gagamitan mo ng natural mga medisina, it will help the body to recover, no, and to repair, no, kung earlier. Opo. Pero kung hindi na malalim na, first, i-assess mo muna, kaya ba niya ng surgery? Kasi baka doon pa lang sa table ay bumigay na. So, ang ginagawa ko naman ay binibigyan ko ng mga vitamins, supplements, and then mga homeopathics and acupuncture and other things na pwedeng makita ko na need ng patient individual. So, hindi siya yung tipo na pag cancer ka sa lungs or sa breast, puro breast lang yung titignan mo. It's a total human being. Kasi kumakalat din siya. Kasi malay mo nga, baka hindi siya yung primary, yung main. Baka meron pa doon na mas malalim. Na-spread na pala doon. Yes, pero doon yes. lang nagkaroon ng reklamo sa secondary. Oo. Pero, Doc, kanina nabanggit mo yung mga stages ng cancer. Paki-explain nga po sa amin, ano-ano ba yung ibig sabihin nitong mga stages na to kapag na-discover mo stage 1? Does it mean na mas mabilis yung, mas may chance siya na gumaling? And what does it mean kapag umabot na, ano ba pinakamataas? Stage 4? Yes. Okay, Doc. Meron pa nga 5 nun eh. Oh. 6, depending nga sa organ. Okay. No? Yung staging kasi is just an assessment kung ano yung treatment na ibibigay sa patient. Ang stage 1 ay nagsisimula pa lang na may bukol. Ang stage 2 ay tinitignan kung may naka-affected na lymphatics, yung mga kulani. Kasi alam mo yung kulani natin, marami yun sa loob ng katawan natin. Sila po yung basurahang maliit. Oh. So pag may basura, di doon po tinatapon na i-imbak doon. So pagka nag-dissect ka, halimbawa sa breast ng bukol, sinasama yung kulani para ma-biopsy. No? Doon na i-staging yan. No? At pagka nakitang, meron na kulani, so magdududa ka ngayon, kumalat.
Kasi ang kulane, dikit-dikit yan sa all organs, sa all parts of the body. Magsususpecha ka, baka meron ng kasamang mas malaking organ. So, mag-i-stage 3 ka pa. Depende sa organs involvement. Pwede, meron na sa liver, meron pa sa bone, di mag-i-stage 4. So, doon yung sasabihin ng doktor na ito ang plan management after nung biopsy. Kaya sinasabi, magkikimo muna si mami, o kaya naman hindi nagre-response yun sa chemo, medyo radiation lang ang gagawin natin, pero mga cycle. And that's the usual treatment ng ating bansa. The good thing ay meron namang iba pa na habang nagagawa ka ng ganyan, nakasuporta naman, no? Infusions of vitamins to help. Meron pong mga supplements that also kahit nagkikimo ka ay pwede mong inumin din, no? It enhances the effect of chemo, and then it also enhances the organ function. Nako, Doc, mamaya gusto ko rin sanang malaman kung paano yung mga halimbawa, yung mga ninuno, lolo, lola, nanay, tatay nagka-cancer, nadadaan ba yan sa lahi? Kasi kung ganun, dapat ba habang bata pa yung mga kaapu-apuhan, ano ba yung mga dapat gawin kung ganun pala yung nangyayari? Naku, sasagutin po yan ni Doc mamaya, mga kapatid, ha? Sa pagbabalik po ng Sagot Kita. Ang MX3 capsule ay tested and proven helps avoid pain, discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Para sa karagdagang impormasyon sa MX3, tumawag lang sa MX3 hotline number 0918-888-8693, or you may visit their website, www.mx3.ph. Okay, mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng programang Sagot Kita. Ako po si Maricel Halili at kasama pa rin natin si Dr. Eric Francisco para po sagutin yung inyong mga question, ha, sa ating social media page. Simulan na natin kasi 4:53 na ng hapon. Doc, si Fed Domingo, ang sabi po niya, ay teka lang, may nagtanong dito tungkol sa pagmamana. Hinahanap ko na wala. Anyway, sige, tatanong ko na lang, Doc, yung tungkol sa mana-mana sa cancer. Namamana ba yun? Sinasabi natin genetics, no? Opo. Sa tingin ko, merong kaunti, no, na dahilan, no? Minsan hindi mo malaman kung talagang mana nga ba. Pero ang sigurado lang ako, yung namamana ay ugali. Okay. Kasi alam mo, yung tatay nanay natin kung may paboritong pagkain, yun ang itinuturo sa atin. Tama. Like sample, kung matamis. Kaya sabi, naman ako diabetes. Di yung pala naman, yung lagi, ang family close, family close tayo, di ba? Right. Lahat ng gusto ng magulang natin, ituturo yun sa mag-anak. So, pag ikaw'y nagkaanak, ituturo mo rin yun. Kung pag nagkakasama tayo, reunion, ano yung kakainin? Lagi pagkain. So, walang clear na pag-aaral whether or not namamana siya or hindi. Ang malinaw, nagagaya natin, sa yung pananaw mga ko, lifestyle ng mga magulang natin. Sa pananaw ko. Tama nga naman yun. Eto po, Doc, sabi ni Baby Cruz, yung lahat daw ba ng bukol pwedeng mauwi sa cancer kapag napabayaan? Lahat po ng bukol ay cancer, pero meron pong benign at saka malignant. No? Yung benign, sinabi natin, hindi naman mabilis ang paglalaki, at ang malignant, kahit maliit, mabilis siyang sakop ng parte ng katawan natin, affected organs. Okay. Eto, Doc, galing kay Lydia Go, sabi niya, paano daw ma-check kung may cancer ang isang tao? Pwede daw ba sa blood? Yes, meron tayong mga natawag na tumor markers. No? Okay. At meron pang mas detailed pa doon. Meron lang kamahalan. Pero meron talagang testing ng pagka meron kang duda. No? Tumor markers ang tawag natin. So pwede nga. Sa blood. Okay, so ito si Floraliza Casido sa Lubre, sabi niya, natakot ako sa sinasabing emotions. Mahilig pa naman ako sa mga drama. At meron daw siyang maliit na bukol na hindi daw niya napapacheck up. Dapat ba siyang mag-worry? Oo, sa tingin ko nga, dahil mahilig siya sa drama, palitan na lang niya ng comedy. Ayun. No? Para maiba ang timpla ng katawan mo. No? Kasi pagka ikaw'y matatakutin, parang nababawasan yung saya . Samantalang pwede rin naman masaya, ba't pinipili pa natin na malungkot at nakakatakot?
gusto nilang umiyak. Bakit nga ba? Mag-rom-com na lang tayo. Yan. Para happy tayo lahat. Nako, Doc, mamaya ihingan kita ng ng mga additional message. Pero, i-announce muna natin yung ating MX3 gift pack winners. Nako, congratulations kina Jessie Conde, Mabilin Margie, Flora Liza Casido Salubre, kay Baby Cruz at kay Lauro Malaiba. Nako, i-message niyo po ha sa Facebook page ni Cheryl Cosem ang inyong mga contact number at address. Ang MX3 capsule ay tested and proven it helps avoid pain, discomfort with proper diet, and healthy lifestyle. Sige po, Doc, go ahead. Baka meron po kayong additional message na gustong ipagbigay alam sa ating mga viewers and listeners. Salamat po, Ma'am Halili. At ang maganda po ay pwede nating ihalili yung magandang mga pananaw sa ating mga buhay. At ang cancer po ay nagagamot, no? Lalo na kung ito'y maagang na didetect. Ang importante lang po ay alamin kung ano po ang ating pong sangkap ng katawan. No? Meron pong 3 na level na dapat nating binabalanse lagi. Una ay spiritual, and that is personal relationship natin sa ating Panginoon. Ang sabi nga niya ay, come to me and I will give you rest, for my yoke is easy and my burden is light. At doon ako unang nagbibigay ng positive na pag-asa, kasi sabi niya, ako yung maaaring makatulong siya. Ako rin ang gumawa, sabi ni Lord. No? So, connect. And then pangalawa ay it will change yung emotions natin. Kanina pinag-uusapan natin na nagdadahilan ito para magkasakit. Yes. So ang emotion ay ibibigay ni Lord yung maganda. That's the fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace. Yan nasa Galatians 5:22. No? At ang susunod po doon, yung body po natin ay magkakaroon ng reaction. No? Nagbabago po yung timpla. No, kahit hindi ka nagtitimpla, siya na ang magtitimpla, and it will lead to a healthy lifestyle, healthy living. At ang purpose po ng life is always serve God. No, ang pagsiserve sa God ay hindi naman diretso na magpari ka, magpastor ka or anything, but kung ano yung pagtulong mo sa sarili mo. Sabi nga, pag inaalagaan mo yung buhay mo, yun na yung pasasalamat mo sa nagbigay ng buhay. At with that, I hope sana meron pang sagot kita na version, another part. Oo naman, Doc. Welcome ka dito. Ang dami mo kayang naituro sa amin ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Eric Francisco. Thank you, Doc.